Okay, so next topic natin, paano ba mag-close ng deal? So, simula umpisa, paano mag-invite. So, tuturo natin isa-isa. So, yung iba kasi, palagi nagtatanong sa akin, ano ba yung ginagawa kong technique? Kung ano ba yung dapat na ginagawa? Kasi maraming sa atin, umatid doon sila ng trainings, lahat natin na nila, pero hindi doon nila makuha kung ano ba talaga dapat gawin. Hindi nila, kumbaga, nahihirapan sila makita kung ano ba yung dapat na simpleng-simpleng step paano gawin. Okay, paano ba mag-invite? So, paano mag-invite? Hindi na sabi sa mga, ano natin, mga apply natin, sige, mag-invite ka lang, hakaw ka lang, invite mo na lahat ng mga kilala mo. Pero ang tanong, paano ka mag-invite? Kasi ang hirap mag-invite, sa totoo lang, di ba? Hindi naman pwedeng sabihin mo sa akin mag-invite ako, eh paano nga? Paano mo mag-invite? Basta mag-invite ka, hindi nga kaya eh. So, paano ka mag-invite? So, ganito po pag-invite. Pag mag-invite ka, palagi simpleng-simple lang, okay? Huwag mong pahirapan. Minsan nahihirapan tayo kasi yung pag-invite natin, komplikado kagad. Okay, marami tayong sinasabi, maraming ano. So, isipin mo ganito, pinakasimple. Parang birthday mo. Paano ka mag-invite pag birthday mo? Simple lang, di ba? Ay, punta ka naman sa amin kasi ganito. So, ibig sabihin, gano'n lang. Invite mo, mayroon ka opportunity na papakita sa kanila na pag nagustuhan nila, pwede nyo pagtulungan. Kung hindi naman, thank you very much for your time. So, gano'n yung sasabihin nyo palagi. Okay? At pag nag-invite ka, huwag ka mag-present. Kasi yung iba, nag-i-invite, nag-present na rin. O, invite kita sa ano kasi ganito yung pwede kang yumaman. Isasalit, kunin mo. At paglabas ka ng 780, yayaman ka na. Hindi ganon. So, hindi dapat ganon. Pag nag-invite, invite lang. Iba yung presentation sa invitation. Yan palagi kong sinasabi. Kaya yung iba, hirap na hirap. Kasi, nag-invite pa lang, ano yung mga sinasabi? So, ibig sabihin, pag nag-invite ka, less mistake. Basta papuntahin mo na, bigyan mo ng konting idea na business yung pag-uusapan nyo, okay na yun. Okay? Para wala na masyadong maraming tanong. Pag maraming tanong sa'yo, ganito lang sabihin mo, interesado ka ba sa negosyo kong inaalok sa'yo? Hindi natin pwede pag-usapan yan dito sa kalye. Big time business to. Saan ka nakakita? Nag-usap, big time business, kikita ka ng million, ta sa kalye. Brad, konting ano naman. So mag-usap tayo sa opisina namin. So ganun yung mga bana. Okay? So dapat ganun na mag-invite. Pwede rin mag-invite ka ng hindi direkta. O tinuturo nila na third party approach. Sabihin, Brad, may kakilala ka ba na gusto kumita ng 20,000 per month? Ang part-time lang habang nasa bahay, pwede rin. Bisan tumataas, naging 100,000, depende sa effort mo. So, may interesado, di ba? So, halimbawa sila, Rap, tara dito. Rap, tara dito. Bro, meron ka bang kakilala na gusto kumita ng mga 20 mil, 50 mil sa loob ng isang buwan? Part-time lang? Wala pa eh. Wala pa, pero tingin mo meron? Siguro. Meron. So, ibig sabihin, pag kikita ng 20 mil o 30 mil sa isang buwan, magiging interesado ka? Siyempre naman. Siyempre, pero hindi ko siya yung niyayaya ko. So, maaaring sabihin mo sa akin, ano ba yan? Tama? So, pag nagtanong sila po sa akin, ano ba yan? Bakit maghanap pa ako ng iba? Ay, ako na lang, wala akong trabaho. So, pag kumano na, alam mo na, recruit na yan. Okay? So, gagawin mo sa kanya, sabi mo, o sige, masyado kong makulit. Total, kaibigan kita. Pag bibigyan kita ng time. Okay? Magkita tayo sa Robinson Ortigas, ganitong oras. Kailangan huwag ka malate ha, kasi marami akong appointment. Okay? So, ganun mo na. Okay? Okay. Paano mag-intro bago mag-present? Minsan sa atin, na-invite na, dumating na. Kaya lang, hindi natin na-i-intro. Mahalaga ang introduction. Huwag mong gugulatin ang prospect mo. Minsan ginugulat na natin kagad. Ito, 780, makikita ka dito. Diretso na kagad. Kailangan may intro muna yan. Sabi nga nila, kailangan mo ng form. Okay? So, ano yung form? Family, occupation, recreation, saka yung message. So, kailangan umpisa muna sa chika-chika muna. Huwag naman business kagad. Kailangan kamustahin mo. Pre, kamusta si Mrs.? Okay ba si Mrs.? O, ano pa pinagkakabalahan mo ngayon? Okay pala, no? So, doon pa lang, makakita mo na kung ano yung banat na ipapasok mo sa kanya. O, ano ba ginagawa mo? Ano ba trabaho mo ngayon? Okay. Pag nakuha mo na kung ano yung magandang pasok sa kanya, saka mo lang ibibigay yung mensahe mo sa tao. So, kailangan mo ng introduction. Ngayon, pag hindi mo naman kilala, magpakilala ka muna. Kung ano yung background mo, kung ano nangyari sa global, kung ano yung mga nangyari, at posibleng mangyari. So, yun yung i-intro mo bago mag-present. So, papa-imagine mo na kagad sa kanila. So, tandaan yung word imagine. Napaka-powerful nito. Pa-imagine nyo sa kanila kung ano yung pwede mangyari sa kanila. Na pwede mangyari sa kanila kung ano yung mga nangyari sa'yo. At kung wala pa nangyayari sa'yo, pwede mangyari sa kanila yung mga nangyari sa mga apply mo. Okay? Paano mag-close ng deal? Napakahalaga na pagkatapos mo mag-present, alam nyo ba, ang presentation is 20% lang.
Actually, sumasali ang tao 80% dahil sa'yo. At the same time, kung paano ka mag-close ng deal. So, paano ka mag-close ng deal? Pagkatapos ka ganyan, pagkatapos ng mga mind setting o iba pang mga sinasabi mo, kailangan i-close mo yung deal. Kailangan nagpunta ka doon, nag-effort ka, kailangan mapayin yun. Hindi dapat na pupunta ka doon, okay lang, mag-join o hindi, okay lang. Wala nang mawawala. Huwag ganun. Kailangan pagkatapos mo mag-present, tatanungin mo kagad, Ma'am, kailan po kayo mag-join? Ano po ba balak natin ibayad? Credit card ba o cash? Kailan po kayo mag-join? Ngayon po ba o bukas na lang? Kailangan may time frame kung kailan siya gusto mag-join para yung tao, mag-isip na kagad. Kasi dito sa business na to, hindi sa pagmamadali, napaka-importante ng positioning, sinasabi ko sa inyo. Napaka-importante ng oras. Pag tumagal ka mag-isip, okay, yung prospect mo, tumagal mag-isip, dahil hindi ganun kagaling yung pag-explain mo, sisisihin ka niyan. Kasi mauunahan at mauunahan yan eh. Sa'yo naman, ano gusto mo? Ikaw yung nasa taas o ikaw yung nasa ilalim? So maganda, ikaw yung nasa itaas. Masarap umikot sa itaas, sa buong mundo, di ba? So ganun, okay? So how to persuade your client? How to persuade your client? Tapos sinasabi nila, paano mo mapajoin, mapapersuade yung client mo? Ano ba ginagawa mo kasi alapit? Ang ginagawa ko, simple-simple. Hindi ko sila pinapersuade. Pag ayaw nila, okay lang. Pag gusto nila, tutulungan ko sila. Kasi tandaan nyo, once ang kliyente nyo, masyado yung persuade or masyado yung parang binibi, na sige na, sali ka na kahit anong gagawin, kahit hindi ka na gumawa, yayaman ka. Pag ginanon mo yan, or kahit anong pagdasal ginawa mo, talagang nakita ng tao na gusto mo siya mapajoin, may iba ng isip, hindi na magjo-join. Kasi nga, may isip niya, gusto lang mag-join ito kasi para kumita siya ng pera eh. So, tandaan, ang mga tao pa importante. So, wag mo paparamdam sa kausap mo na sobrang gusto mo siya mapajoin. Kahit gusto mo na. Okay? Kailangan may linya pa rin. Okay? So, sana, grabe, itong tinuro ko sa inyo na ito, talagang malaki matutulong ito. Exclusive yan sa Team Flash Out. So, pero, kahit ibang grupo ka, basta yung global ka, para sa ito. So, once again, Jose Alabet, 017-585-6744. Sumabay ka na sa yung global, grabe. Ang AIM Global is like a plane of opportunity, talagang dire-diretso ng lipad na to. Kung di ka sasakay, may iwanan ka. Ang lupit na ano ko?